God. Are you blessed? Amen. Good morning. Salamat kaayo sa presensya sa Ginoo. Hindi akong i-welcome ang kada usa. Akong i-welcome ang tanan sa atong panibahon. And I believe na naay giandam ang Lord. Kung nga na po siya maayo nga itundo. So, again, napatay karon lang kita ka-appeal sa atong fellowship. Anatay bisita. Sige, atong i-welcome ang atong bisita. Akong i-welcome si Ma'am Leia May and Jordan. Panapanay ng Lord. Salamat sa pinag-uwi ng Leia. Leia, Brad Leia. Welcome sa JIL Church. Kani nga simbahan, wala ni dipili nga reliyon. Actually, kung pangutanan gani na may mga katapad, kahit na sa reliyon, hindi na sa JIL. So, open ang JIL Church sa tanan ng mga reliyon. Our church is a Bible-based church, meaning to say, ang tanan natong gitudlo diri gikan gid sa Biblia. And ang pinaka-desire sa atong simbahan is makatabang, maka-ampo, o we're glad na naatay bisita. Thank you, Ma'am Leia May, for coming. I hope na this is just the beginning at the end. Praise the Lord. Sige, palakpakan na to ang Lord. Salamat to worship team for leading us into a anointed praise and worship. And by the way, gusto po na akong i-acknowledge no, ang atong mga triune movers, dancers. Palakpakan sa nato ang ilang guys. Kaya sa sila makilugon, sa nato sila. So, money sila ang muna sila ang mga bago nato ng grupo. Palakpakan nato ang Lord, pero bakit ang muli. So, naa sila yung usa ka ulitawon hitay na gamay, ulitawon na gamay, the only men among the flowers. And kanina while nag-dance sila, I was very touched with the Lord. Salamat kaayo sa kinabuhi ani nga mga bata-o. They choose na magpagamit. And I know that some of them kay mahadlok sa ako kay stick talaga daw si Pastora Iso kay. And dito pa lang sa kusina, ako na silang gina. Yung mga kuan ha, napag-ipang-mention sa ilaha. So, I just want them to be presentable. Dito para sa atong tanan, una para sa Ginoo. And gusto ko na akong pasalamatan ng mga ginikanan atong mga bata that they allowed nga mag-attend sa church for practices. And ako is si Pastor, usa na ka siguro na ako accomplishment sa akong papamastor diri sa Valencia nga na raise up ng mga batanon. Nga dili lang sila taman maglingkod lang. And usahay mahimong padlungon sa ilang mga balay. But ang akong goal is that makatabang ko sa ginikanan na ma-mold sila into a better person. And kung na may makabinipisyo sa inyo sa ilang pag-graduate, kamog yun ng ginikanan. No? Kami nga mga leaders and workers, o ka ng mga ati o kuya nga mentor sa ilaha, support system sa inyong mga anak. So, for how many years, na-establish na gitno ang atong Ryan Movers Dancer and ano na yung mga activities sa Region 10. So, malipay ko nga, appeal sila nga makasayo dito sa atong main church sa Cagayan. And it is, makain ko nga, proud ko nga, pastor, umama nila nga, nakaproduce ng mga batanon na willing magpagamit, willing magpakorek, willing magpa-recycle. So, ako mga pag-ampo, daghan pa ang mga ginikanan mo allow sa ilang mga anak kami. Sige, pastora, paggamit na ako akong anak sa Ginoo para sa ministry. And kabalo ba mo nga ang inyong mga anak na nagpagamit sa ministry, they are the one as considered as door. Mga puntahan sa mga blessing na gusto i-hatod sa Lord sa inyong mga balay. So, kung namoy isa ka anak, namoy isa ka door. Kung duha ka anak ang nagpagamit sa ministry, duha ka door. Kung tulo ka door. Amen? So, how about ang katawala ng paggamit pastora na ako ninyo mga bintana? No? Praise God. So, hindi man ingon na kuan kanang ang Lord mamili. Pero mas nindot kung ang inyong mga anak ang magamit ito sila eventually makita nato sila nga magwali na. So, praise God. It is a joy. Kaya naman tayo mo eskwela
pod sila. So, how about you? Sa mga po naging mong duty? So, na ay, like ni Rich Lee, dancer siya, pero pag larga ni Kuya Aaron, mag-school sa Cagayan, mahimo na po siya acoustic guitarist. So, kung wala siya schedule sa acoustic guitarist, magsayaw siya. So, busy ang iyang life. Now, busy ang ilang life. Okay, so some of them ay gatuol of drums. So, ma-challenge sa mga lalaki kay puro babae ang manindog. No? So, our ministry is open to everybody. Walay gipili. If you are convicted na katulad mga paggamit ko, basta willing lang ito na mugo sa mga proseso na magutin mga proseso. Kung sa isda pa, kinahanglan sa himbisan, kay gahi ang himbis. No, dili dami ang isda, masugbaon na nahihimbis. Amen? So, those who are ready, we are willing. So, kanila niagi ni silang mga proseso. Nani sila ipang-agian. Pero lindot ang ilang ipang-agian. Amen? Amen. So, palakpakan na ito ang Lord. Palakpakan na ito ang Lord. So, July na yun. July na, and our team karong na bulan is kaning na-address atong screen, a call to intentional. Pakiingon, intentional. A call to intentional soul winning. So, ang kada usa sa ato ginahagit, ginabalik karon sa Ginoo. Unsa gid ang atong duty? Unsa gid ang atong role? So mo ni atong timano nga naata karon sa mga panahon nga marang i-push na gid nato. Dili na kita maulaw nga mag-share sa gospel, mag-share sa kamaayo sa Ginoo ngadto sa uban nga tao. So dili ni panahon nga kita lang no ang makasinati sa pagkamaayo sa Ginoo, kundi let it be nga mga tao nga connected sa imong kinabuhi. Mapanalangin po sila, makadawat po sila sa gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Na basahan nato ni nga mga bersikulo nga makita nato diha sa Luke 15 verse 7. So nag-ingon diha I say to you likewise, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. So ingon diha ang pulong sa Ginoo nga pinakadako nga kalipay sa atong Ginoo is bisan man lang na daw isa ka tao nga makabalik sa iyang gingharian nga naghinusol, nagbasol, nagbago sa iyang kinabuhi. Kaysa naay 99 nga walay pakialam. No, ingon diya ang greatest joy di ay sa Ginoo, bisan naanay isa nga matabangan nimo nga makailas diya nga naa di ay paglaom kung naa ang Ginoo sa iyang kinabuhi, maghudya ka ang kalangitan. Now, that story magod sa Luke 15 is naa diha nakasulat ang atong prodigal son, atong badlungod nga anak, no? So, isip amahan, gi-welcome niya balik ang iyang badlungod nga anak, no? He welcomed those who have strayed away from him with open arms and without judgment. So, sa story sa prodigal son, ang usa ka badlungod nga anak, niwagas niya tanan nga mga kaptangan, iyang gikuha, no? Tanan gikan sa iyang amahan. And then naka-decision ng anak nga mobalik. Pero ang nindot diri kay ang atong Dios nga amahan, nag-welcome po ni atong nahisalaag without any judgment. No, if you are willing nga mobalik, if you are willing nga mangayo pasaylo sa Ginoo, God is able nga makasaylo. Kitang tanan na sinati nato ni, amen? Amen. Kitang tanan ato ni nga sinati ang pagbalik nato ngay usa ka dako nga desisyon naghihimo nato sa atong kinabuhi. No? So, o karon, isip pamilya sa Dios, it is our duty. Pakiingon sa imong tapad na kay duty. No? Isip pamilya sa Dios, isip mga anak sa Ginoo natay duty to help others. Mutabang ka ngadto sa uban kung atong iistorya unsa ang grasya sa Ginoo, unsa ang sakripisyo nga gihimo ni Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo. Amen ba? Again, pakiingon sa imong tapad na kay duty. Now, another verse diha sa Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. So, pinakamaalamon mga tao sa kalibutan, dili ito katong mga great philosophers.
Dili to mga scientist ang pinakamaalamon, dili na sila. Dili to mga educator, dili to mga hari, dili to mga presidente, but kadtong nakadala og kalag balik sa tiilan sa Ginoo mo'y pinakamanggialamon sa ibabaw sa tibok sa kalibutan. So even though onti mo nakakatao, kung daghan kag souls na nadala sa tilan ni Jesus, ikaw ang pinakamaalamon. Di na kinahanglan nga mo graduate pa tag cum laude, summa cum laude para lang makawinta og souls. Di na kinahanglan nga mo proceed pa tag masteral o doctorate para lang makakapit ka, makatabang sa isa ka tao. Your testimony, your life as a testimony, unsang pagbago sa Ginoo sa imo, giunsa sa Ginoo pag-sustain imong kinabuhi, unsa ka sa niadto og karon, it is already a testimony nga makadala ka, makatabang ka og tao nga nahisalaag. Amen. Amen. So dapat natong mahinungduman ang Great Commission. We should always remember the Great Commission and never give up on sharing the gospel with others. Dili dapat ang give up, dili lang dapat tamawag sa punto nga kita lang ang mag-enjoy sa presensya sa Ginoo. Now, how many are up to a challenge? Pila dinhi sa toa ang ganahan og mga challenges sa kinabuhi? That is the title of my message this morning. How many? Pila sa ato ang ganahan og mga challenges? Kana bang challenge? Mag-challenge gid ko ani, ganahan ko ani. Pila sa ato Amen. Mostly no, dili kita ganahan og mga challenges. Okay, naay mga challenges na kung maglakaw-lakaw tayo, for example, no, kanang water rafting. Ang kailangan siguro mo, kabalo mo sa water rafting na nang musakay sa boat na bukad ang tala. And then, sa dihang magtanaw ko, anak, ang uban, mo take it sa challenge, pero sa ako madiligid na ako, sa akong kaugalingon, nga nung ako yung parusahan akong kaugalingon nga mag-apil-apil ng water rafting nga naman, moambak manggod sila sa cliff na kusog kaya ang flow sa water. Unya say mga tumba pa sila, mga tawa raman sila. Unya moagi sila og kanang mga suba nga kusog kay agos, and they enjoyed it. Daghan ang mutik ana nga challenge si ganahan sila. Pero sa ako manggod ano ako mag yung kung ako bisud mo kinabuhi tay para sa ako kay ngano naamang gud kauban sa church sa Cagayan nga nag-water rafting yung mga olds na bitaw sila. Dinha sila sa Carmen River sa Cagayan na may kuan nga kusog kay agos. Daw kay natuwad man ang ilang kuan. Rap bitaw na tuwad man. So naadto siya sa ilalom, nakainom siya tubig, nasakit siya o naapektuhan ang iyang baga. So nakainom ko, ako, dinigyan na ako, although kabalo ko mula mo'y, lingon magod sila nga, tudluan lang ka na po sir, namay ka ng isa kataon nga mutimon na instruction. Pero pagkadungogin na ako, anak, hindi ko putik nga challenge. Uy. Pero sa katong excited, kanang gusto, ganahan sila na, enjoy sila nga, ipanglamog-lamog sila, kanang ituwad-tuwad sila, magsigit-sigit, basta kayo na ay selfie, okay na din na sa ila. Now, bungee jumping. So, kanang bungee jumping, kanang itong ilabog ka, niya ipalukso ka, lukso-lukso ka itong may black, bana, nga murag mutol-untol ka, di ba? Ako pa, anak, o tampulin niya, ako ba anak, kay taas tayo, di ba? Makita sa ito, anak nga, niya, musingkit lang gidaw ko ka, kung pamuyapan ka dito sa mga, wala kayo kunahon na, dinigito mo may ka na challenge. Kisay ka na anak ka ng mga, ikon anak, bitaw nga, ipalukso ka, ay anak mo na ko na, ako pa'y mubayad, ako kasing-kasing mo, enlarge pa, makuyapan pa ko, nga no, ako, putay mo sa challenge. Pagdaghan ang gating sa challenge, anak. O, kinsa dili ang
Risha na bakanta, Rashika na bakanta. Kaya ako ba ka ba nakapastora? Unya, ang mga heavyweight ay 955. Kaya mga heavyweight na mga bugat na ay 55. Nga mo, wala ay 55. Kaya kinahanglan pa ako dito sa tungkol, kita na nilang 55 kay break di ay to. Break di ay to siya kay kung di ka makakuha ng break. Mula ako makatungod sa imong kabugat, mo banda ka dito sa pinaka-end. So na ay, manalay ka, ma'am, ma-instruction na ma'am, paghapit na kasakat, imong ikon imong 55. So, sumote mo pugong. Dapat mag-diet ang mga overweight kaya para walay 55. No, so, challenges. So, kita ka na ang zipline. Kita na. Nadya po mo take, no? Nadya po mo take, ana. Roller coaster. Hindi na ordinary nga mga bata, ha? Katabit ang roller coaster nga sa gawa sa nasod na murag taas kaayo nga mag-ana na ituwag libot-libot pagid ka. Ikaw pa'y mo bayad, mupila pa ka. Ano no? O, diba? Napo may mga, napo sinigisakyan sila may dito sa Manila, nga kamag-ana niya, ipang ana-ana sila. O, kita lagi siguro, ako dili, kid ko, bahala na mo diha. Bahala na mo diha. Diha lagi ko sa apos, pag di ko na mag-hide dito sa ilaha. I would have take the challenge nga naman. Malipong ko, magsuka-suka ko. Ato nga nili sa kasi ng barko, mag-iingon ana lang. Pero meron, sigit-sigit pa sila. Ay, nato na ba yung barko? Ana-ana lang. Hantad na ka. Pag-adugayan na. Pag-naon. Yung kamang na. Ang basurahan kay musuka di ay. No, grabe. You will take the challenge. Kung naghan gihapon. Ang gusto ana. Nya, while musulod ka ana, while mo partay ka ana, ang mga technical, mo instruct kinasato may nga mga gears anak ma'am, mga kable anak ma'am, well tested na gid na. Kaya ako mga naman ko, sir, kumusta mga kable diha sa okay ni ma'am? Yes. Kumusta nga itong kurinti diha? Kaya what is umuhunong ka sa tunga? Nakatry ganin mi atong kanang water rafting sa Star City nga musaka ka niya. Wala yung mga belt nili abitaw, ikaw rin maningkamot. Pag mo ana daw, ana lang ka. Pag mo ana na po ka. Wala yung mga belt. Kunya, mo ana ka niya. Ang ako ba kauban kay mga sangwit ma. Ako labak kang grabe nag-intercede ang pastoral. Sila gabi singit-singit. Nga naman, mangutaan na pagid ko sa kanang magbantay doon. Kumusta ang mga lingkuranan? Kumusta? Wala man ay buslot. So, wala man ma'am. Nga naman, kiniagi siyang testing. So, ino diha your gears ng ang mga cables ana, everyday, they sure nga kanang safe na siya tanan. And kita sad, sama-sabta sa mga cables, sa mga gears, nga ginatest everyday. Kaya naamon ko yung mga challenges sa kinabuhi. Sa matag adlaw mo, ano yung mga challenges nato? Pressures from people. Usay ma-pressure ta no sa mga tao na nagpalibot sa atuan. E mo ni ang mga challenges. Pressures from people. Labi na gyud kung kana ditang ang dali kita ko example ani kay ma-pressure ka sa mga people nga nagpurang kay mo kana ikaw ay sa dalaga na minyo na ka ni mga kaubanan, imong mga kabas. Daghan kay mo pressure ana. Kay mga tanang ano wala pa ka na minyo. Ang uban sad ma-pressure nga niabot na sa peak ang ilang mga kabanan nga na-promote na ikaw, wala pa na-demote na noon ka, pressure ka sa mga tao nga palibot sa imo ha. O na-pressure ka sa imong amo, na-pressure ka sa imong mga wala sa trabaho kay dili mo cooperate. Now, pressure from circumstances, pressures from unfinished tasks, pressures from unwanted situation. So, sama ta sa mga kable nga ginatest kay nga naman na ay pressures nga ginaalaw ang Lord sa atong kinabuhi. So, this morning I want to share to you the message of God entitled Embracing the Challenge. Embracing the challenge. Pakiyon sa imong tapad, embrace ng challenge kay mong giatubang karon igsuon. Okay, na-istorya sa Bible no nga upat ka tao nga gi-embrace nila ang challenge nga nagbago sa ilang kinabuhi at the same time nagbago po
mag-quote lang kung mga pipila ka mga verses. Mark chapter 2, 1 and 2. Nag-ingon diha when Jesus returned to Capernaum several days later, the news spread quickly that he was back home. Soon the house where he was staying was so packed with visitors, and there was no more room even outside the door. So sa dihang nakabalita ang mga tao sa lugar na diin ni uli si Jesus, grabe gidungog na dahil siya og mga tao. No? Daghan kayo ang bisita sa iya ha. So Jesus must have been so popular at this point, no? Popular na si Jesus. And sa ato sad nga kapanahonan karon, di ba kung na mga artista tabukan nato? Dapat mga natural nga mga reaction sa mga tao. Kung may artista, tapukan nato. Kung may mga aksidente, tapukan gihapon sa mga tao. Tama? Kung may mag-magic, kita nakatesting nila, magic niya, apil ka sa tapo. No? Kung naay pagkaon, mas tapukan yun sa mga tao. No? Then, basta mo interesting, tapukan yun nato na. And mao na sa panahon ni Jesus. Pag abot ni Jesus, he was popular. Madagan kayo ang gusto mo doon sa iya ha. So, Jesus was in town. So, obviously, tanan ng mga tao gusto mo doon sa iya ha. Nga naman, gusto mo doon tong tanan na naay panginahanglan nun. Gusto mo doon tong tanan nga gusto lang maminaw. Nay gusto mo doon nga makakita silang milagro. Nay gusto mo doon kay gusto lang nila nga makahikap ng Jesus. Kaya ang kada usa nga mo doon kaya daghan kay mga challenges na giatubang. And so Jesus was so popular sa ilang town and nakadungog sila nga si Jesus ang tubag sa ilang mga paminahanglan nun. Si Jesus ang katubagan sa tanan. Pero somehow, somewhere, someone is in desperate touch of the Master. Pero naay usa ka tao nga desperado kaayo nga makaduol sa Master. A paralyzed man, usa ka paralitiko nga dili kaya makaduol, unable to bring himself in. No, dili niya kaya mo duol tungod kay paralyzed man siya, unable to reach Jesus because of his incapacity. No, kani nga tao, grabe ang iyang tinguha nga makaduol siya kang Jesus, pero dili niya kaya. Nga naman, daghan kaayo ng tapok, dili niya kay makalakaw, kay baldado man siya. Even if he crawls, he couldn't get near because they were all crowding Jesus, just wanting to be entertained, amused, and amazed. Bisan pag mukhamang siya, hindi niya kaya mabuhat. Kaya na ay mga tao nga nakababag dito nga ang gusto lang entertain, ang gusto lang ma-amuse, ang gusto lang mamawaw sila, ang gusto lang mamamangha sila sa gabuhaton ni Jesus. Wala sila pakialam nga naay ko sa katao diri nga naghila, desperado na nga gusto maayo, gusto muduol kang Jesus. E naay mga sitwasyon sa atong mga kinabuhi, na naay mga tao sa atong palibot na nagkinahanglan sa atong tabang. Now, unsay gibuhat aning upat ka tao? No, unsay ilang gibuhat aning upat ka tao? The paralyzed man was left all alone crying for help. No, ang usa ka politiko, while ako ba excited na, nag-enjoy na sila sa ganang tapok sila. Pero kaning usa ka paralitiko nga tao, grabe nabiyaan, dasdapin, grabing gilak. Walay ni tabang, walay ni duol. Ang tanan ni ato sa tapo. So, usa ni ka challenge nga kaya ba natong mutabang sa atong isig ka tao? Kaya ba natong isakripisyo ang gitawag nga front row of being relaxed, casual, indifferent, and moved by the cries of the paralyzed around them? It is a challenge. Sa mga tao na nito, challenge sa ilaha, kaya ba nilang mugiboy para aning isa ka tao na nagkinahanglan o tabang? Okay. But the poor men responded. Kaning upat ka tao, nag-respond sila.
while he was preaching, yun niya, while he was preaching God's word to them, verse 3, yun niya, 4 men arrived carrying a paralyzed man on a mat. They couldn't bring him to Jesus because of the crowd. So they dug a hole through the roof above his head. Then they lowered the man on his mat right down in front of Jesus. Seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, "My child, your sins are forgiven." So sa kadaghan sa mga tao nga nagtapok dito sa kan Jesus, upat ra ka tao ang naluoy o ni-respond sa challenge. Upat ra ka tao ang naluoy para tabangan ning gitawag nga paralyzed person. So nakita na ni Jesus, big no ang kanang gidayungan nila ang paralitiko. Unya kay dili man gid sila makaduol dito kan Jesus. Ang gibuhat nila, gibustutan nila ang atop nya dito nila gitungod kung asa gyud si Jesus nagtudlo. So imagine nimo kung kunari diri ko diha gid gitungtong ng paralitiko. Nangita gyud pa maagi ang upat ka tao. So makita nato diha ang among them upat ra gyud ang naluoy, upat ra gyud ang ni-take sa challenge na tabangan ni usa ka paralyzed person. Now, makita nato diri ang characteristic sa usa ka challenge chasers. No, atong upat, mga challenge embracers sila, mga challenge invaders, mga challenge chasers. Meaning to say, katong upat maudso sila ang ni-take sa challenge na sige, tabangan nato ning luoy maning atawhanan ni kaning upat ng mga tao nga ningon sige tabangan nato ning paralitiko. Now, unsa ang mga kinaiya nga makita nato tong upat nga ni-take sa challenge? Una, makita nimo sa ilaha ang compassionate nga kasing-kasing. No? 4 men arrived and carrying a paralyzed man on a mat. Grabe ang pagtandog sa kasing-kasing. No, sa upat ka tao nga, nakita nila nga luoy kayo tong paralitiko, they're willing to help. Sila lang ang nagpakita og concern para sa uban. Yang ato na bang kultura usahay kay bahala na sila, uy, basta sigurado din ako. Diba, ingon anang atong kultura nga dili kay taganahan makialam sa kinabuhi sa uban nga tao kay kapuyan ta. Dili kay taganahan mo tabang sa ilaha kay ang atong kultura mayo matang mabahala na lang sila. Basta ako pamilya mga lagad ni sa Ginoo. And mo nga ang dapat batunan nato no kita nga mga anak sa Ginoo nga diyan gi hatagan og bili. Dapat naapod ta ani kita mga compassionate heart. Nang kabalutan mo luoy lisod kayo nga may taw we love the Lord pero di nato mahigugma nga to isig ka tao. Pag higugma sa isig ka tao mo na ang pagtabang nato sa ilaha. And actually, it is a challenge. Kaya nga naman, mas makita pa man nato atong kaugalingon. Muan naman ta nga, unahan na akong kaugalingon ako ito tumutabang sa uwan. So, nila lang ang take ana nga challenge. So, ingon diha, kaning upat ka tao, 4 men, the 4 men believe in God on behalf of their friend. So, they believe in God to heal him. They focus on God's ability and didn't allow any circumstances to stop them. Kung mutabang ni ay ka sa imong isig ka tao, tuuhi nga ang Ginoo mo ayo, mo luwas, mo tabang. Tuuhi nga ang abilidad sa Ginoo mo lihok dili ikaw. Ipakita lang nimo ang imong concern, ipakita lang nimo ang imong willingness. Mao lang ang imong i-take a challenge. Sama aning upat ka tao, they believe in God in behalf of their friend. They believe in God to heal him. They focus on God's ability. No, dili sa imong abilidad, dili nimo kaya sulbaro ng tao, ang problema sa tao nga imong gitabangan, but God's ability is more powerful than your ability. So muna nga sa upat ka tao, wala nakahindan sa ilang circumstances na alaga na may tao diha nga nagpalibot ng Jesus. And it is our duty nga mahimot ang compassionate. Sama bitaw sa gi-share ni Pastor Wayne ingon sa when was the last time nga grabe
ipakati ang imong kaluoy sa imong pamilya, imong bana, imong anak, imong asawa nga dili na ka muundang og hilak para maluwas o mabangko sila. When was the last time nga ning tiyabaw gid ka, ni hilak gid ka para sa kaluwasan sa mga tao nga may connection sa imong kinabuhi? Or niingon na lang ta, bahala na sila, ibuhat mo na ako ang tanan, kanya-kanya na ni. No? Makita nato diri sa upat ka tao, diri sila imong ana. Now, ikaduha nga characteristic of a challenge chaser. Innovative. Kung sa maning innovative, kabalo mo himo og pamaagi. No, they couldn't bring him to Jesus because of the crowd, so they, sa gibuhat nila, ilang buslutan ang ato. Innovative. Ano bang makahimo kang pamaagi basta makatabang lang ka? Makahimo kang pamaagi basta makahelp lang ka. Ingon niya, willing to find a solution, not an excuse or alibi. Namin ito nga, at ko ini si Kuan, na ng ministry niya, pastor, lugay na makusiling-invite, kahit man gihapon. No, it's a challenge for us to be innovative. The problem is, they cannot draw near to Jesus, but they saw problems as challenges to be changed and overcome for God. Nakita nila nga, ang problema, di sila makaduol kang Jesus. Kung saan na natin yung magtambang ng tawahanan nakunig mayroon sa hospital. Wala pod ko. May bingo na ng sitwasyon. Pero nakita nila ang problema, na-challenge sila nga dili, natay buhaton na ni, nay pamaagi ani. So, nilang gibuhat, gibuslutan nila ang ato para lang din matabangan nila na kadtong paralyzed na person maayo. So, ingon niya, what others see the impossibility. Ang uban siguro nito ingon, imposible na hindi na gina makaduol, grabe tapos ang mga tao. But challenge chasers see problems as opportunities to conquer. Pero katong mo take siya challenge, kung naay challenge, para sa ila opportunity ni para makonquer nato ni. Ang mga challenge chasers po, mga solution makers. Dali nakita og solusyon kay maayo ang kasing-kasing. Now, makita nato sa upat ka tao ng mga innovative. Dili to say makabalo, madiskarte, nga na pa madiskarte para lang din makatabang sa uban nga tao. No, para lang din makahelp sa uban nga tao. So, ang solution, dali ra, kay maayo man na kasing-kasing. Pero ganit, pag daw kami mga kasing-kasing, hindi din ka mo tabang sa imong isip ka tao. Wala din kay pakialam. Mabalik din ang mindset na, bahala na sila, wala ko'y pakialam sa ilaha. Imong silingan, wala ko'y pakialam sa ilaha. Imong mga parente, wala ko'y pakialam sa ilaha, dahil kayo na sila, bisa kong saon. But now, we will take the challenge. Mahimot ang compassionate, mahimot ang innovative. Now, another characteristic na makita nato, no, sa upat ka person. Radical. Pakaingon, radical. Radical. So, sige po nila, dug a hole through the roof above his head. So, naghimo sila o mga pamaagi. Bahala kasabang sila sa balay nga ilang gipuslutan. Wala sila ipakialam. Ay mo silang radical. Bahala nila sa ika-istorya sa mga tao basta makatabang ta. Ipa, radical means willing to do crazy things. Imagine. Wala na sila guna-una nga panglapas at itong bilahang ngayon ang gibuslutan ng bubok. Bahalang paghuman, kasabaan sila, ikasuhan sila, wala sila makailam, basta kay makatabang sila na makita nila na makalakaw to paralitiko ng person. Willing to be criticized. No, ang mga radical, willing to be criticized. Bahalang kung sa istorya, bahalang insultuhon. Bahalang balibangan. Muastang yun. No, na ako experience sa una nga, nag-open ko life group, kaya isubo ko sa anak, ay nasa gawas. Unya, bisitahan niya ako, umaginikanan. Tabu-tabuan ko permanente, magtago sa liyo sa kortina. Mana, ingna subo lang ako nga, ingna na si Pastor Abet na wala ko. Pero nakita na ko ang tiin, no,
ba? Ay, pagingunan na. Lagot manggod ko, sila pa anian diri grabe. Di ka ta nagwali buntag. Sa dili ko siya nagwali. Ako ko, nagwala na siya sa ako. Nagwali ng buntag, palalit ako ng lumpia. Hantod pagkahapon, nag-live group leader, meeting na. Kasi ani kung silang balik, ang taguan na nakaklaro, anong tiin na, disconti na. Hindi lang. We need to be criticized. We need nga insultoon. But you know, sa dihang na anak ko diri sa Bukidnon, nabali sa kalalaki ngay busa ko dako kay ng lalaki taas na siya nga pastor Abel nakinom do ba sa point kung wala na gidong ay sorry ka sa anak pay ako atong yatuan nimo dito sa subdivision nga kagutahuan ka namo. Nga karon kay SOS na siya sa Cagayan de Oro City. We need to say sa mga panahon di ay na katawaan ka mahimo na kang radical and one day makita nimo ma-amaze kay ko Lord salamat mo nga ang sa una day nga maghilak ko mainsultuhan ko naaga ay kay gibuhat sa kinabuhi ato nga pamilya and karon establish na ayo ang Lumbia JL Lumbia ang ako ng friend ko binagdala dito so radical yun pa diha we need to be criticized we need to be laughed at we need to be blamed basta kay makatabang. Pero kita usay man na ang tabang sa uy, di ko mapakulaw. Mapakulaw magid ko. Mapakulaw magid ko. But you know, para lang yun mahimo tang sama atong upat ka tao. Let's be radical. Ingon diha ganito slide. Ingon diha number 4, sacrificial. Pakingon sacrificial. Sacrificial. Okay? So then they lowered the man on his mat right down in front of Jesus. So we need to take the extra mile. We need to go out the way for someone. Many things to deny for the vision, climbing a rope. Nakita nang sa kanang panahon, abot na ako ba na, no? Ang kanang pagsakay kang bus, yan ay mga tigulang dito nga mo sakay. Nya, wala lingkuran puno na tanan. Nya, ang mga ulitaw, mga lalaki, at tulong-tulong ginasilaw, wagay pakialam kami ngonla, dali na lang kalingkod la, o wala nang, I don't know na ako ba nakaroon. Siguro kung mga JIM namin siya, dali ka magtindog lang ko lang. Ano bang willing kang mo take of extra mile? Kaya bisan ka sa mga pila-pila, mabit ang karoon nga gihata na lang ginugbala o pag senior ipaunag yun nga naman ang pailan lang yun, mabitang senior ka, kung dili ka taga-anog buwan sa balaw, dili gid ka mauna kay mo ana man ang mga anong pila nga, pareho ka ng pila dili layo, naka mong gilikanan. Naka ng senior mo pa pag-abot, ipaski pa kuan dayon. Nakita sa kapag-gobyerno nga kung dili yun taga-anog balagang senior, luoy mo ang senior, magkurong-kurong mapas mo pila sa ATM. Nga naman, dili mo take of extra mile ang mga batanon para sa ilaha, parihara ta tao, parihara ta naginhawa, parihara ta naglinya. Sacrificial. Are we willing to sacrifice? Amen. Willing ba ta mo sakripisyo para sa uban? Amen. Willing ba ta mo take of extra mile Amen. para makatabang ta? Kung anon babagid ang tao, katuluran na ba ta gusto mo tabang? Kapag humanana, diya ka naging nato na sila kahit pagbukan na ta, hindi na sila pangayong tabang. Are you still willing? Amen. Willing pa ba mo sakripisyo? Amen ba? Amen. Amen ba? Amen. Next slide daw. Ayun niya. Faith, trust, hope, believe that all these things are good but without works to back it up. People won't experience God and His goodness in their lives. Meaning to say, na makay pagtuon, na kay hope, na kay ingon, ay na, pero wala kay gibuhat, wala niya po na siya kapaslanan. Amen. Amen. So number 5, faith filled. O isa sa mga character na makita nato aning upat ka mga tao is faith filled. Seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, "My child, your sins are forgiven." So makita nato nga grabe ang pagtuo aning upat ka tao nga wala ko nakita ni Jesus ang faith sa paralyzed na person. Ang nakita niya katong upat man gyud. Nga grabe ang pagbalingka
And then also na take up your mat and walk. Hangin mo higaan ng lakaw. Mura lang gingon ni Jesus kung nakalakaw ang paradise ako. So it takes faith to overcome trials, testing, temptation, or any challenges. No, it takes na nakay pagtuo para ma-overcome ni mong tanan ng mga challenges ani nga kinabuhi. Okay, others could have given up when they saw the crowd. So, uban siguro, di na mo doon, di na lang ta, diha na lang ka bro. Sao taman mo, ginagata sa Ginoo sa imong kinabuhi. Diha na lang ka, mamatay na lang ikaw sa baling. Ana siguro ang uban no? Or pwede sad nga, ang uban mo give up na lang, kung paralyzed na person, ayan na lang bro, hindi na lang gin ko. Mo makisiguro akong kapalaran. No? Pero kita na to, kapag ka mga friends na, ayaw, there is hope. No, nabi mga tao nga muduwa sa to nga, sis, ano ba kayo paglaon, no? Nga, kung sa may imong itubag, siguro ikaw kanikapoy na po ka, balik-balik ang issue, balik-balik ang problema, wala, sige ka, wala rin kayo paglaon, sis, iutong na lang na. Ana lagi ka usaha, iutong na lang na, brad. For this person, hindi sila ingon ana. No, it takes faith to overcome trials, testing. So, now, what was the motive in embracing this challenge? Ito may motibo. Dapat ka tao nag-embrace mo din ang challenge nga mutabang sila at tong tao nga paralyzed. Of course, para sa kwan to become more effective, productive, and helpful. Ano bang imong kinabuhi sa spot sa imong kinabuhi na kay natabangan, na kay na hatagan, na kay na dala nga tao nga nabagong iyang kinabuhi tungod kay na kay gihimo. Now, please listen to this as a family, as JL family, na atay challenge karon nga tuig. So na ko ning ipabot sa atong tanan nga natay challenge also unsa man. Number 1, to reach all 31 barangays by opening life groups. 31 ka barangay ang Valencia City. Kung masabutan namo sa mga leaders nga karon nga tuig sundan nato nga bisitahan ang mga barangay una sa mga pag-ampo nga magkaroon og mga JIL life group meetings. Pero kinahanglan ni siya nga embrace nato ni nga challenge, may mukhang compassionate, innovative, Radical. sacrificial, o faith-filled. No? Okay. Ikaduha nga atong challenge to reach the municipalities of San Fernando, Cabanglasan, Pangantukan, and Kalilangan for the glory of God. Kaning upat nga mga munisipyo ang kinahanglan natong matukuran og simbahan. So, ang San Fernando ongoing naman, pero kinahanglan pa gid nga i-push. So, kung naamoy mga parinti sa mga barangay, no, gigrupo man nato ang atong leadership into 4 team, red team, blue team, green team, purple team. Team 1, team 2, team 3, team 4. So, hulat lang mo kay naay mga team leader ninyo nga mag-meet sa inyo ha. So, naway paryente sa San Fernando, please, pagsaba mo. Naway paryente sa Cabanglasan, please. Naway paryente sa Pangantukan, Kalinglangan, bisitahan nato na. Amen ba? Amen ba? Allah, lumay ragid Lord. Saan na lang ni. Okay, another na challenge. To teach, equip, and disciple every believer through LDT Life Development Trainings. Mo na nga daghan kayo ang mga Kristohanon nga dili ka padayon tungod kay kulang og training. Unsa yung nga training pastora? Training sa pag-asdang, sa pag-atubang, sa mga pagsulay sa kinabuhi. No, so dili ka ma-train, dili ka ma-equip, dili ka ma-disciple, dili gid ka makapadayon. But ang requirement mabuhat nato ning atong challenge as JIL family, una, mahimo ta compassionate. Dapat noon ang una og cultivate sa Lord sa ato kanang maluoy bitaw ta, atong isig ka tao, innovative. Pasuraw sa mga pag-adto dito, wala man ni sakyanan, magbatas ni ani, be innovative.
ba? No, naibao-bao. Maligyan na lang kung danggang sa sapon para maka-income ni na ang may budget sa fuel. Please, do that. Radical, dili ka maulaw. Bisag sinag-an ka, bisag balibaran ka, muantog yun ka. Patuloy, di balibaran man ko, di na lang ko pupadayon. Dili, mag-anak. No? Sacrificial, kaya ni mo magsakripisyo para sa uban. Kaya ni mo muhatag kayong time, effort, o prayer. Ingat pa. Pero before na kinahanglan is spirit, faith filled pa na din. Faith filled, natay pagtuo nga dako kaayo. Amen. 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 So, mao na upat ka mga character sa tao nga nitabang atong paralyzed. Simple lang kinukuhatan ninyo. Kung inyong leader si May, nakot parinti ani nga barangay, atoan nato ni. Sige, schedulean na. Nakot parinti ani nga tao, sige, atoan nato na. Amen. Ingon gani ko, niabot na gani ko sa punto nga, ingon ko nila May. Kung ang pag-imbitar sa ato piyesta, ayaw ninyo dautang, halos ipakto na piyesta na. Ayaw ninyo bunaw na, kung ang pamaagi nga makaadto mi ana nga tao is to attend the fiesta, mamista gid ko. Ayaw ninyo i-scatter. Si Pastor Abel, namista na. Nga naman ang akong punto maka-establish sa relasyon, ganes na adto na mo, life group na gayon na. Kaysa mamista na nga mukha, nabusog ka, walay na hitabo. No? So, actually, we're planning ata karong Kabanglasan, July 25 daw ang fiesta dito. No, namin ka nang dinana dito nga si Michelle. No, nag-duol sa ako atong time na siya. Pastor, salamat sa prayer sa even ang banay ko nga. Kini opening door ni siya. Muna ingon ko nga sila may ang team 1 ang mag-reach out sa Kabanglasan at tuon nato na. So ayaw mo kalain kung makita ninyo nga si Pastor Abet na mista. Diligid tuyo na ko ang festa. Ang tuyo na ko kalag. Kaya kung mo na'y pamaagi nga maka-open ka o buluhaton diha nga lugar nga naman. Kasi Jesus ganyan kalubili niya sa unang mga time, puro man mga killer, puro mga kawatan, puro mga babae nga mga mubog-dumog. Hindi mo pwede ma-reach out ang mga tao kung wala kay kaluoy sa imong kasing-kasing. Kung may nga, mga dautan mo na sila, ako holy ko, hindi mo na ma-reach out sila. Kaya ang purpose nga nung giluwas ka sa Ginoo is mo tabang ka sa imong isig ka tao. Amen ba? Amen ba? Muna, kung naimbitahon mo birthday, ayaw na mo kaon. 3 minutes, prayer before ang first birthday, share the word of God. Kung imbitahon mo mag-dedication, balay sa kanan, share the word of God, 3 to 5 minutes, accept na yun. No? Dili na ako na sayamon, nga naman, kinsa man mo istorya sa ilaha, kung dili ka mo istorya sa kaayo sa Ginoo. Basig magmahay ka, nga ni adto ka ana nga balay, na namatay ana nga balay, wala man lang nimo na sharean sa gospel. So, dapat buhaton na to ang tanan, para lang Diyod, mabuhat na to akong mga litawag na duty. Okay, as conclusion, para sa Ginoo, challenge chasers are God pleasers. Okay, balik ang tanan. Para sa Lord, challenge chasers are God pleasers. Unsa man na, katong daw utik sa challenge, motong mga tao nga naghatag og kahimuon sa kasing-kasing sa Ginoo. Kanang mutig, sige pastora, huyog ko ana. Pastora, mutig ko ana nga challenge. Asa man ang lakaw karon nga kuan, karon nga Domingo. Work with your team. No, work with your team. Ahaman dapit ang barangay nga ngon pa mag joyride, mag prayer walk, sa tong ba nila? Prayer patrol, so natin prayer patrol, prayer ride, unsa man ang uban? Prayer walk, upan man to, prayer ragyod. Natoy prayer ragyod, prayer walk, prayer patrol, and prayer ragyod. Meaning to say, kung naala sila sa balay, nag-pray sila. So, work with your team. Now, kung sa may atong application sa atong na-learn, yun diha, I would rather lose a little bit and balance just so he can walk again. Para bang we
willing ko nga wala tong upat na to, bugat baya to no, atong bala silang lakaw-lakaw, willing ko para lang makalakaw ka igsuon sa bali. No? I would rather go a little out of budget just to help a little bit. Willing ko nga mukuot sa akong bulsa, bisan gamay, para lang din makatabang ko sa akong isip katao. Amen! And number 3, I'd rather lose a little bit of sleep just to make sure he does not sleep. Ano bang willing ka nga mubangon para mag-pray para dili mahisalaan ang imong paryente o silingan, makabalik din sila sa kailan sa Ginoo. Amen. Amen. Are you willing to take the challenge? Amen. Ang challenge sa church karon na kay ablihan ng mga barangays, life group meetings. 31 ni ka barangay, gibahin-bahin na namo ni. So ang team 1 is ang atong leader ang magdadaro ng couple, team 2. Sa atong team 2. General, team 3 is Makiputin, team 4 is Senya. So, nasa na yung mga kauban, and then, I believe, pag-imo sila og mga meeting sa inyo ha, kay karon nga bulan, sugdanan nato ni, manggawas na ta sa akong mga comfort zone. Amen? Amen. Intentional, pakaingon, intentional ni, mga apoy kita og kalag. So mga, ang challenge na ako sa mga team, sa mga per team, please, be intentional also. Be intentional. No? Anong una natin, compassion. Ay mo tayo inawatid, pastora, wala may kwarta sa grupo, be inawatid, naalag ginagawa ng Lord. Pastora, maulo, man ko, be radical. No? Pastora, apoy manunok sa krabisyo ko ng gamay. Pastora, nariyaman ko, dili, oy, dapat be a faith-filled ka karon. Masa gani dapat nata, compassionate, Radical. innovative, radical, sacrificial, faith-filled. Maod na ang karakter sa upat ng mga tao nga itabang sa usa ka paralyzed person. Now, before ka mo tindog, huna-huna alam good, kinsa ang tao nga ibutang sa Lord sa imong kasing-kasing na tabangan nimo, pwede nimong tabangan. Kinsa? Kinsa ang person nga makingal, Lord, kinahanglan yun ako ni matabangan, kinahanglan ni siya makabalik diha sa imong tiyan. Kinsa? What? Ayaw na pag-adto sa mga layo-layo pa nga nang naapagin sa inyong doon. Kinsa? Kung naa na, manindog ta, o atong dahil ko ng atong buhi nga Diyos. Napatay nakatunan karon nakabutagon. So as JL, gusto na ko ni-emphasize na i-challenge ang atong church karon. Magtinabangay ta, kitang tanan, dili lang mga leaders and workers, tanan nga nakakaroon. No, bisag maingon lang mo sa mga team leader nga, kunwari, under mo nila ni Maymay, kagauban niya, Maymay, Hana, Ana. Tama? Maingon lang mo nga, sa ila nga, Sister May, pwede na itong bisitahan akong igagaw. Dili sila maingon, no. Yes, mag-schedule ta. Amen? Bisag ka na lang inyong mga counterpart, and then pag-pray lang mo nga, Lord, pag-ay po opportunity na makabisita mi ani among karente, among family. Amen. Amen. And ako prayer ko na kabuntagon, mabalik dito sa ang kaluboy sa itong kasinta. Unless na dili na maablihan sa Lord, lisod, mutabang, lisod, magdala og mga soul sa atong mga diatatilan sa Ginoo. So while we sing our worship song, akong gihangyo no nga matubog na sa atong Holy Communion. Thank you, Lord, sa pagpahinumdum nimo sa amo to take the challenge.
Gamita ang mga resources nga naa sa amo, Ginoo. Panalangini ang mga igsuon nga mag-minister sa mga tauhan, O God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magyang yung ay pagdating ng mga bread. This is a sincere nga pagpangutana sa atong tanan before nato ni kaon ng bread. Gusto na ako nga sa inyong kasing-kasing tubagon ninyo ni pangutana nga willing ba mo take sa challenge nga mo tabang mo para sa atong soul winning sa church? Willing ba mo nga magpagamit sa Ginoong inyong kinabuhi na naay mga tao nga matabangan nimo nga makabalik sa tilan sa Lord? Amen. Let us pray. Amahan na mo nga langit nun, nadunggan nimo ang tubag sa imong mga katawhan. Lord, among pagpartake ani nga bread, amo pod Ginoo nga ipangayo matabangan nimo nga mahimo mi nga productive, effective, and helpful sa mga tao nga nagkinahanglan sa imong grasya, gugma o kalugod. Lord, himo ami nga sama atong upat ka tao nga naay kasing-kasing nga maluluyon, innovative, Lord, radical, willing mo sakripisyo, labaw sa tanan, mahimo ming faith-filled nga mga Kristohanon, para Ginoong among goal karon nga year ng mga barangay sa Valencia, ang mga towns na gusto namo matuklon og simbahan, maablian og simbahan, mga barangays Lord na ma-open para sa imong buluhaton, gamitan ning tanan para sa imong kahimayan. And as we partake this bread, among iangkon Ginoo ang kadaugan nga bisan unsa pa man ang mga challenges na moabot sa among kinabuhi. Lord, naa ka nga mag-uban sa matang usa. Sa pangalan ni Jesus. Let us all partake the bread. Pumipataas ang atong mga cups. Akong gihangyo nga maghimo og prayer ang kada. Simple lang nga prayer. Ngamin ka, Lord, gamit ako ng instrumento para sa soul winning. Dapat niyo ni Isaiah, "Here I am, Lord, send me." Oh God, gamit ako ng instrumento para sa akong pamilya, para sa akong relatives, para sa akong friends, para sa mga tao nga may connection sa akong kinabuhi. Let us pray. Ginoo, sa among pagpartake, Lord, ang nakabuntagon inakap. Salamat Ginoo nga ang kada usa mahimong kabahin sa challenge na among giatubang sa church. We pray Lord nga kada usa magkaroon kasing-kasing nga maluluyon. Mahimong innovative, mahimong radical, mahimong sacrificial, mahimong Ginoo nga faith-filled. Nga walay usa sa amo Ginoo nga mobalibad. Pat kaming tanan magtinabangay ni utangin kaluya mong kasing-kasing. Sama atong upat ka tao. Nagibuhat nila ang tanan para lang
lang din matabangan ang atong tao nga naglubog na sa banig. Lord, ingon anak mo lang among kinuha nga naami mga tao nga matabangan namo nga hopeless. Wala na ipaglaom nga madala namo diha sa imong piedad. Gamitan mi Ginoo para sa imong kahimayaan. Let us all partake. Diyos na labing gamuhanan, pilyuhan na mo karon na kabuntagon ang tanan namong nagawatan. Salamat Lord na sa Bible as they take the challenge. Lord, ingon pa Ginoo ang mga challenge chasers are God's policer. Lord, I pray nga kada usa nga mo take sa challenge, makapahimuot sa imong kasing-kasing. Challenge to win souls for your kingdom. Challenge na lang ay mga tao nga akong matabangan. Challenge, Lord, na dalhon minimo sa mga pamilya, barangay, municipalities na naka-assign sa mo para makaabli rin itong buluhaton. Nalaybot na sa walang katapusan, i-bless ang tanan ng mga team leaders, ng mga team sa church, ng mga nakaw, bugawas, and salamat na naay provision after provision. We honor you, we glorify you, and we bless you today in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Let's give God all the glory. Hallelujah.
Hallelujah. Ang katapa diha nga ready na ko mahimong milyonaryo. Ready na ko. Na di sila ganahan. O kaniya ko kinideklar in Jesus name. Amen. Isa may andam na mahimong milyonaryo. Amen. Praise God. Hindi mong katapan nga uban ako. Ha? Uban-uban mo. Uban ako sa imuhag pagka-milyonaryo. Ingon rin ang pulong sa Ginoo. Adunay usa ka istorya sa Bible, istorya sa ta. Nay usa ka widow, sa usa ka istorya sa Bible sa First King. So, sa diha ka istorya sa Bible, nay usa ka widow diha nga nasa usa ka anak. So, kabalo naman kita ba sa widow, wala gani say lain pang kauban. Siya na lang yun ang nag-inusara. But, ani nga verse, ako rin gibutangan nga, ay gibutan sa akong gagaling, no? O sa akong personal nga nakatunan. Ingon na ni, dahil sa ka widow diha na walang-wala na gid sila. Last na gid to nila nga kanon. But, tingnan siya sa usa ka propeta nga si Prophet Elijah. Nga sige lang, lutuwa lang na. Ingon na sa 1 King chapter 17. Naingon siya nga wala na gid mi. Pag umananing, wala, patay na gid mi. No? But naingon si Elijah sa iya, ha, sige lang, lutuwa lang na siya. No? Ingon din na yung katapad, sige lang son, ihatag lang na. No? Ihatag na, ay parang na sa Ginoo. No? Ina yung katapad, mingon na siya karon, murag last na gid na ako karon. Siguro sunod semana wala na gyud. Karon kasi semana ra gyud taman. Ako pagbalon, ako ang mga wala na gyud. But ingon ang pulong sa Ginoo, ingon si Elijah, sige lang, ihatag lang na para sa Ginoo. Then Elijah said to woman, don't worry. No, iyang katapad ayo kahadlok. Go home and cook your food as you say. But ingon diri sa verse 15, so the woman went home and did what Elijah told her to do. And Elijah, the woman, and her son had enough food for a long time. Ingon sa akong gitiklon na kuhaning nga aning mensahe nga kung gusto ka, in order to receive the biggest reward sa imong kinabuhi, kasi gusto mo imong milyonaryo, we must give up the smallest one. Yeah. I-consider nimo na karon nga gamay na lang na, mao na lang yun na. But if you are willing, inay mo katapad, willing nga i-give up para sa dako nga reward, mo na mahimong jud kang panalanginan sa Ginoo. Honesty leads to prosperity. Nahimo lang yung honest ang widow nga wala na gyud mi. Kabalo ko si Lord nga wala na gyud si. Ganong katuwang yang gigamit kay gusto si Lord nga katong widow iyahang panalanginan. Ganong nga nakakaroon din nakadungog ani nga mensahe kay gusto si Lord nga iya sad kang i-bless. Amen. Amen ba? Amen. Isay gusto mo imong milyonaryo. Amen. I-give up na ang unsay nada sa imo. Are you ready? Ready na mo? Sa bato niyo nga panalangin, bato niyo nga journey sa life, I believe nga deserve natin igsoon nga maglibin up ang atong matag sa kinabuhi. Deserve na ito mga igsoon nga i-promote sa trabaho. Deserve na ito mga igsoon nga panalanginan ang imong negosyo. Dili na ito deserve mga igsoon nga hangtod-hangtod sa ato ang kamatayon nga luoy ta pirmi. Amen. Dili na ito na deserve. Deserve sa Ginoo sa tuwa kay gusto mo na ang gusto sa Ginoo nga panalanginan ka. Ang gusto sa Ginoo, i-give up ang unsay dapat i-give up. I-give up ang pride. I-give up ang pagka-greediness para din mahimo kang blessing and generosity sa uwan. Amen. Ready na ang tanan. Magamputang Ginoong Dios nga labing kamuhanan, nalikod ka sa walay katapusan. Salamat kanunay sa imong pag-uban. Salamat kanunay sa pag-provide. Salamat sa imong mga promise, Lord, nga mahimo mi magkinabuhi nga puno sa panalangin through sa imong pulong. Amo nang gilauman, Lord, ang amo nang ginadeklara
karon nga adlaw ug sa umabot mga adlaw mga katuigan sa among matag usa ka kinabuhi nga kami Ginoo puno sa panalangin kay mao na ang imong gusto sa imong mga kaanak. Kung unsa may dapat na mo i-give up, Lord, amo nang i-give up Ginoo para sa imong kamahimayan. In Jesus name. Amen and amen. Mapili na ang katalison. For our announcement, first, our cornerstone, let us continue to support the building of our Balintawa cornerstone through our collective and individual giving. So, katong may mga gipang sino sa cornerstone ay remind na sa karon pa lang pwede na ta nga nahinaya na nato atong gisid ani nga mahimo ta nga part ani nga kanang gitukod nga simbahan, no? And then our giving to the temple ang site karon for Sunday is ang team 1 headed by Raymond Magdadaro, no? Another announcement, SOL2 July 7 2024 this afternoon, no? Akong giawag ug akong encourage, no? Tong nag-appeal sa SOL2 magkita-kita niyang hapon. So mahimo ta nga excited para sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Amen. Another announcement, our men physical prayer every Monday 7:30 at dito ta sa Kuan, Magbanwa Residence. So sa wala kasayo dito lang ni siya sa Kuan, Grand Meadows, no? Grand Meadows Subdivision. Another announcement for our KKB Summit. So ready na ba itong mga KKB? No, next month na gini, August 21. So let us be excited mga KKB, no? And I think dako-dako na sa ninyong natigog kay taas-taas naman yung di pangandaman nyo. Amen ba? Amen. And then, after this service, nalang tayo short meeting, no, para sa mga tribe leaders, no? Akong encourage sa mga leaders na magpabili ng salta after aning simba. O kana lang, daghang salamat. So naalala ko yung pahabol na announcement and Pastor Sheila nag-message ako kagahapon sa amo. So kung kita ito nakailangan Pastor Raul, si Pastor Raul muna siya ang nagigda sa bed. Pastor Dennis is our regional pastor sa Gabao, Region 12. Ay, 9-11. Pastor Raul is diagnosed na asya problema karon sa iyang kidney. Nagda-dialysis siya and at the same time taas niyang sugar. Until 6 years na siyang ga-insulin. So, nagangyo si Pastor Sheila nga pwede ba ta makaseed o any amount to bless our pastoral old and atong time nga invite nato na siya diri atong nag-guest man nato na siya, no? How many times pa nag-guest si Pastor Raul. Bless kay ko ani niya kay low key ra kay siya nga pastor. Very humble. And ang challenge mo gud niya katubang karon kay ang iyang unang anak is special child. And dagway pa yung mga anak kay kaduha man siya na niya nabalo man niya.
di mo tawang sa alagad sa Ginoo, dili gid na makawang. So, ato i-sustain ang jail San Fernando mag-work naman taas at team karon. So, probably matukod yun ang JIL San Fernando, which is akong desire sa sentro kay nang magud ni layo kaayo. Ako gusto ta halapitan. Akong desire sa JIL halapitan gyud sentro. So, kung naagin ko yung mga kailan diha nga pwede na itong matakulat group meeting, please, we really need your help. No? So, kalakabot-tagon, Andra Kukoy, for Pastor Raul Gonzalez, and for our JIL Halapitan, which is our mission church. So, manindog ka while we sing our closing song. Hallelujah. We give you all the glory, Lord, for what you have done today, O God. Salamat sa mga offerings, Lord God. Seal these offerings by your blood. Thank you, Jesus. Let's give God all the glory. And I give glory to your name. Oh, Lord, give glory to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. And I give glory to your name. Oh, Lord, give glory to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Dahil ko nabalaan ng mga Diyos. Kadahil kami nagaduman kanimo. Huwag kang ipasalamat sa mga kay walang pagpakyasa ng tato sa kanang. Salamat sa iyong presensya. Salamat po sa balaan ng Espiritu Santo na namuhat sa among pagsatag sa mga kinabuhi. Pinagi sa pulong na among nadungog, Lord, I pray nga mutisok kayo kanto sa among muna kasing-kasing nga magpatulgin kami o nga maangkod mo ang kinaiya nga mahimo nga may kompasyon sa mga kasing-kasing. Magatuman kami sa among katungganan. Pananangin Ginoo nga magkinabuhi kami pinagi sa iyong pagbuot. Mahimo kami panalangin ngadto sa mga katawan. I-bless you sa Lord si Pastor Rapid sa iyang pagsiyan sa iyong puno. Hatagi pa sa iyong galingkod. Kalipay sa iyang pagpamunang kanamot. Ayaw sa kalinti sa Pastor Wayne ang asalaing naso. Ikaw, Lord, ang itubang sa kanya, nag-uun sa mga desire sa kasing-kasing. Ikaw sa Lord, ang magagran, nining tanan. Even ang pagsatag sa kanamo, gikan sa mga ginikanan, at sa mga kabataan, sa mga pagpamuloy, pabalong ang kasing panalangin, Lord, ang proteksyon, na magkadangat kami nga to sa among temporaryong Pinoy-an nga safe and secure. Ang hugma sa Ginoong Diyos, ang grasya sa Ginoong Jesucristo, ug ang papag-amot sa balaan ng Espiritu Santo, magaban ka na ang tanan, ikan karon hugad sa balik katapos. Amen.